Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At for today's topic ay all about the bass speaker box. Ano nga ba ang maganda at malakas na speaker box ang magandang gamitin pang bass? Alam ko, marami ang nagtatalo dito. At kung interesado ka, samahan mo ko hanggang matapos natin ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. At umpisahan na natin ang ating topic. Sa dinami-dami ng box design na ating pagpipilian, ano nga ba ang box na makapagbibigay ng maganda at malakas na bass? Kaya po iba-iba ang design ng box ang ginagamit ngayon kasi depende po ito sa gumagamit at pinaggagamitan. At dahil iba-iba po ang gusto ng bawat isa sa atin. Maaring ang gusto mo ay di naman gusto ng iba. Kaya di po natin pwedeng sabihin na may isang speaker box lang ang pinakamalakas at pinakamaganda sa lahat. Meron pong katangian na meron sa isang box na wala naman sa isang box. Kaya po marami ang nagtatalo. Kaya ngayon, i-explain ko bakit di dapat ito pagtalunan at i-guide kita kung anong speaker box ang nararapat sa iyo. Kasi meron tayong mga factors na dapat isaalang-alang bago tayo pumili ng speaker box design na ating gagamitin. Yan po ay depende kung saan mo ito gagamitin, anong speaker ang iloload mo, anong tunog ng bass ang gusto mo, at higit sa lahat, magkano ang budget mo. Umpisahan natin kung saan mo ito gagamitin. Ito ba ay pambahay mo lang? Yung tipong papatugtugin mo lang sa bahay at wala kang planong iparenta ito o gagamitin mo lang kung may event kayong magpamilya. Ngayon, kung gusto mo pang bahay lang at pang sound trip lang, suggestion ko, doon na kayo sa mga box na simple lang ang design. Yung mga may port o breather, kasi kalimitan ginagamit pang bahay, maliliit lang na wattage. Mas maganda ang simpleng box lang kasi magiging maganda ang tunog nito. At kung para sa'yo, what is money by the way? At wala ka namang kapitbahay na magagalit, doon tayo sa medyo mga complex design na box dahil afford mo naman ang mga mamahaling box at speaker. Ngayon, kung gusto mo naman yung parentahan o pagkakitaan, ito ang mga bagay na dapat natin isalang-alang. Anong event mo ba mainly gagamitin? Pang indoor lang ba o pang outdoor? Pang small event ba o pang big event? Ngayon, kung pang indoor mo lang naman gagamitin, suggestion ko po, yung mga front-loaded o simple designs lang ang gamitin. Bigyan ko kayo ng example ng mga box na mainam gamitin sa indoor at maliliit lang na event. Ito ay ang L-Ported, Martin Audio, Subscope, Cubo, RCF, pwede na rin yung Tambox, Halimaw Box, Paraplex at iba pang mga ported o yung may mga singawan. Kasi kalamitan pag indoor, maliit na wattage lang ang kailangan. Hindi naman kailangan sobrang lakas talaga. Mas mahalaga, maganda ang tunog. At kung gagamitin mo mainly for outdoor o malakihang event, kalimitan ginagamit dito ay mga horn-loaded o folded horn na mga box. Dahil ang mga box na to ang kalimitan pang long throw at malaki ang masasakop ng kanyang bass. At dapat malaki din ang wattage ng speaker na ating iloload para sulit ang magiging tunog nito. Kalimitan example ng mga box na ito ay ang Turbo Box, WSX, WLX, CV, MCV, W-Box, at iba pa. Yung mga nabanggit ko na mainly ginagamit pang indoor, pwede din po yun sa outdoor. Basta mataas na wattage ang speaker at madaming box ang gagamitin. Depende din sa laki ng event para masakop ng bass yung buong venue. At isa pang factor na dapat natin bigyan ng pansin ay kung ano yung uso at mas preferred ng tao sa lugar ninyo. Meron kasing mga lugar na mas gusto ng tao ang isang klase lang ng box. Tapos sa ibang lugar naman, iba din yung gusto nila. Kaya
ito din po minsan ang pinagsisimula ng pagtatalo kasi iba't ibang lugar, iba-iba din yung gusto ng mga tao. Kaya kung magpaparenta ka, mas maganda din na alamin mo muna kung ano ang mas gusto o mas prefer ng tao sa lugar ninyo para mas satisfied din yung mga client mo. Ngayon, punta naman tayo sa speaker na iloload mo sa box mo. Hindi naman po kasi pwede na ang isang speaker kahit saan mo na lang ito ilagay na box. Kailangan suriin mo muna ng mabuti ang speaker kung bagay ba ito sa box na gusto mo. Example, yung speaker mo malambot ang cone at manipis. Mas mainam na sa mga simple box lang or yung may mga breather o singawan mo siya ilagay. Kasi pag ito ay nilagay mo sa sealed box, maaari itong mapunit sa katagalan. Kasi hindi ito nakadesign para sa mga box na ito. Dahil pag sealed box, nagre-require ng mataas na power para ma-achieve ang magandang tunog. Kaya mapapansin mo ang ibang speaker matibay ang cone at naka-dual spider pa. Ito yung mga speaker na pwedeng ilagay sa sealed box at kadalasan nito matataas na wattage. Kaya kung maaari po, huwag na nating ipilit yung mga maliliit na wattage ilagay sa sealed box. Kasi ang magiging kalabasan ng tunog ay parang bitin at parang di niya maabot yung frequency na gusto mo. Kaya ito yung sinasabi ng iba na parang lato-lato yung tunog. At dahil parang nabibitin ka pa, kaya lalakasan mo pa na maaari namang ikasira ng speaker mo kasi hindi naman ito nakadesign para sa box na ito. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami niyan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami niyan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At ang susunod na bagay na dapat i-consider sa pagpili ng box ay anong tunog ang gusto mo. Bawat box design po kasi may iba't ibang frequency response. Kung gusto mo po yung deep bass o yung gapang na tunog, dun tayo sa mga front-loaded at may mga port na box na kalimitang ginagamit sa mga car audio na nagpo-produce ng sobrang babang low frequency. Kaya itong mga box na ito ang mas prefer nila gamitin. Kung gusto mo naman yung kick bass, yung masakit sa dibdib, dun tayo sa mga sealed at folded horn na design. Dahil ang mga box na ito ay nakadesign para sa medyo matataas na bass frequency na siyang nagpo-produce ng matigas at masakit na bass. At kung gusto mo naman yung combination ng dalawa, yung may gapang na bass at kick bass, doon tayo sa mga folded horn na design pero may port o singawan. Ang mga box na ito ay kayang mag-handle ng mababang frequency at mataas na frequency ng bass. Kung baga, parang 2-in-1 na. At kung gusto mo naman pure kick bass, doon tayo sa MCB na kung makikita nyo palaging ginagamit sa Battle of the Sounds. Gagawa ako ng video tungkol sa box na ito kung bakit napaka-controversial at usap-usapan ito. At dito na tayo sa panghuli at importanteng bagay din na dapat i-consider sa pagpili ng box. Magkano ang budget mo? Kung maliit lang ang budget mo, doon ka na lang sa mga simple design. Mas mura ito kasi konti lang ang plywood na magagamit at maliit lang ang box. At saka madali lang itong gawin. Tapos kahit maliit lang ang wattage na speaker na ilagay mo, maganda na din ang magiging tunog. Kung medyo malaki-laki naman yung budget mo, dun ka na sa mga complex design at mga folded horn. Mahirap itong gawin at madaming plywood ang magagamit, kaya mahal din ang presyo nito. Tapos dapat yung speaker na iloload mo, malaki din ang wattage. Kaya sigurado dapat malaki din ang budget mo kung ito ang balak mong ipagawa o bilhin. At yan po ang mga factors na dapat i-consider mo sa pagpili at pagbili ng box. Hindi yung bili ka na lang ng bili. Sayang din yung perang pinaghirapan mo. Pagpasensyahan nyo na kung konti lang ang sample na box na aking ibinigay.
Sa susunod, gagawa ako ng series about speaker box lang. Abangan nyo na lang po. At dito po nagtatapos ang ating video. Sana may natutunan kayo. At palagi ko pong paalala. Kung may mali man akong nasabi, feel free to correct me. Kasi tao lang po ako, nagkakamali din. Di po ako perpekto. Maraming salamat po sa tiwala at sa suporta nyo sa akin. God bless po sa ating lahat. At magkita na naman tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.